magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at mayroon tayong debate na magaganap ngayon March 15, 2025 Saturday mga kapatid, alas 8:20 ng gabi dito sa Pilipinas. At ang maglalaban ngayon mga kapatid ay dito sa ating topic. This is between Last Generation Theology at ayon sa Nasusulat Ministry. So si Brother Leonard yung ating affirmative dito, at si Brother Denmar Santiago yung ating negative dito. So ang topic natin ay patutunayan ko na satanic ang doctrine na wala kang bahagi o kailangang gawin para makapasok sa langit. At ito na nga si Brother Leonard ng Last Generation Theology, at negative naman si Brother Denmar ng ayon sa Nasusulat Ministry. So sa ating rules mga kapatid, meron tayong setup ng debate, 10-7-5 tayo, 10 minutes presentation. Nag-usap ba kayo dito? Yung normal lang ba? Or more presentation ba? Kahit ano bro, okay lang sa akin. Okay, kahit ako. So dito tayo sa standard 10-7 mga kapatid, 5 ha. At yung ating Russia TV standard rules din yung gagamitin. At gusto ko lang i-confirm mga kapatid, bago pala yan, ako nga pala si Admin Russia Vista mga kapatid. Ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa gabing ito. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, I know mga kapatid sa ating mga audience, this is a one of a kind debate mga kapatid. At gusto kong kahit konting preview sa kanilang topics and kung ano yung mangyayari ngayong gabi na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat, at ako po si Leonard Sinke. Ano pong ang aking pong ipaglalaban ngayong gabi ay ang aming topic ay patutunayan ko na satanic ang doktrina na wala kang bahagi o wala kang gagawin para makapasok sa langit mga kapatid. Kasi naniniwala ako mga kapatid na
may kailangan gawin ang tao bago makapasok sa langit. So, papalawanan ko po yan mamaya. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at pinagkalooban niya tayo ng oras ngayong gabi. At salamat din kay Brother Denmar Santiago na kami ay mag-uusap tungkol sa napaka-importanting topic na ito, lalong-lalo na sa aming iglesia. At sana maraming makinig, no, mga kapatid, o mag-review nitong debating ito. At wala pong personalan, kami po ay mag-uusap bilang magkapatid at lalabanan ang kanya-kanyang stand, no, mga kapatid. At maraming salamat din po kay Brother Rasha na siyang magiging host at moderator ng debating ito. Nawa po pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, at dako naman tayo sa ating negative naman. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib at layman at baguhang apologist ng ating Iglesia Adventista del Séptimo Día or Seventh-day Adventist Church. So, mga kapatid, tayo po ay tututol sa paksang inihain at ipinost sa Facebook ng ating kapatid at kaibigan, Brother Leonard Sinque, na patutunayan yan na satanic doctrine ang wala kang gagawin upang pumasok pa sa langit, no? So, yung kanyang stand, kailangan may gagawin. Sa ating patutunayan natin na walang gagawin, no? So, ang ating gagamitin po ay spirit of prophecy. Yung sulat ni Ellen White, ito po ay ating pinanampalatayanan na authoritative, na prophetic authority, no? At syempre, lesser light po yan. At ang ating greater light, ang Bible, okay? Ang Bible and Bible alone is our standard of doctrine. And of course, our theological fundamental beliefs. Yan. Fundamental beliefs. At kung mayroon pang iba, mga kapatid, yan po yung handbook of SDA Theology, question and doctrines, and iba't ibang mga theological paper from Andrews University. So, yun lamang po ngayong gabi, mga kapatid. So, binabati natin lahat ng mga manonood yan dito sa Russia at sa buo ng Advent Biblical International Ministry. At syempre, doon sa aking mga Bible students, no, na talaga namang nagsimba sila kanina at nag-enjoy, no, yung mga dating kasamang Jared Alvazora na ngayon ay Catholic, no, yung mga kasama niya ay mag-Adventist na, purihin ng Panginoon, no? Si Brother Ren Beleza, si Brother Noel Ramos, no, and si Brother Erin Manlapas. No, magpatuloy kayo, mga kapatid, sa pananampalataya nito at tayo magsama-sama, no, sa katotohanan na dinadala ng ating iglesia. So, pagpalain po tayo lahat. Brother Leonard, dinasahan ko po na argumentuhan lang ito, no? Lambingin lang. Okay? Amen. So, Amen. Salamat and God bless sa ating lahat. Okay, mga kapatid, habang naghahanda yung ating affirmative sa kanyang presentation, shoutout muna, mga kapatid, sa ating nasa live at shoutout kay Pastor Ray Anfuentes, syempre Pastor Ray ng Baptist, mga kapatid. Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso na talagang napaka masugid na taga-subaybay ng Russia TV, laging nanonood ng podcast kahit anong religion at talagang inaano niya, no, bawat nagpapahayag. So, iset ko lang yung screen ni brother, mga medyo maganda tingnan. Okay, ito. Okay, so 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Papatunayan ko po na satanic ang doktrina na wala tayong bahagi o kailangang gawin para makapasok sa langit. Mga kapatid, ako nga po ay nagtataka, bakit pa pinagdedebatehan ito? Ay kung nagbabasa po tayo ng Biblia, malalaman po natin napakaraming pinapagawa ng Diyos
bago makapasok ang isang tao sa langit, mga kapatid. Ano po? Ito po ang gusto kong linawin una. Jesus is the only Savior. Malinaw po yan, mga kapatid, ha? Jesus is the only Savior, not our human effort. Gusto ko pong maging malinaw yan. Jesus is the only justifier, not our works. Malinaw po yan, mga kapatid, ha? Si Jesus lang ang justifier, taga-justify, ang Savior, si Jesus lang. Hindi tayo, hindi ang ating human effort, hindi yung ating works, mga kapatid, ha? Jesus is the only one worthy of praise and honor, not us. Okay, mga kapatid, malinaw po yan? Si Jesus lang ang may karapat-dapat na purihin, bigyan ng parangal, lahat ng merit sa Kanya. No, mga kapatid, sa Diyos lang lahat ng parangal, papuri, at pasasalamat sa Panginoon lang. Hindi tayo, mga kapatid, no? Hindi ang ating merit, hindi ating human effort. Malinaw po yan, mga kapatid. Pero, may pero, mga kapatid, ha? However, may pero, may but. Ano yung but? But we cannot be justified by Jesus if we do not repent, confess our sins, and accept Him as our Lord and Savior. Mga kapatid, malinaw po yan. Bagamat si Kristo ang tagapagligtas, taga-justify, siya lang ang may merit, hindi po tayo maja-justified at masasave kung hindi tayo magre-repent, confess, accept Jesus Christ. Mga kapatid, malinaw po yan. Ano po ang katibayan natin dyan? Mababasa po natin sa Matthew 4:17. From then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God. Ito ang utos, mga kapatid. Tanong, meron bang kailangan gawin bago makapasok sa langit? Abay, meron, mga kapatid. Ayan nga, si Jesus nga mismo nagsabi, repent of your sins. Sino magre-repent? Malamang yung makasalanan, mga kapatid. Repent, repent, repent. Repent of your sins. Tayo, ako, si Brother Denmar, si Brother Rasha, lahat ng tao sa buong mundo, sila ang kailangan mag-repent. Siyempre, sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Hindi pwedeng si Kristo magre-repent. Tayo dapat ang mag-repent sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Ha? Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Okay, number 1, repent. Okay, mga kapatid. Ano naman yung confess? 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung tayo ay magkukumpisal, kung tayo ay magko-confess ng ating mga kasalanan sa Diyos, mga kapatid, sa Diyos, hindi sa pare. Sa Diyos magkukumpisal, mga kapatid. Kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga pagkakamali o kasalanan, mga kapatid. Repent and confess. Sino magko-confess? Tayo, mga kapatid. Tayo na makasalanan, na nakagawa ng kasalanan, tayo ang magko-confess sa tulong ni Kristo. Mga kapatid, ano yung pangatlo? Accept Jesus Christ or receive. John 1:12-13. But as many as received Him, lahat ng tumanggap kay Kristo, to them He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, bibigyan sila ng kaligtasan lahat ng tumanggap kay Kristo. To those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but God. But of God, mga kapatid, no? So, review natin. Kailangan mag-repent, tinutusan tayo mag-repent, confess, and accept Jesus as our Lord and Savior bago tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Kung walang repentance, walang confession, walang acceptance, walang justification, walang salvation, mga kapatid. Malinaw po yan. Repentance, confession, acceptance are all human efforts with divine help. Sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng human effort lang, mga kapatid. Wala pong kaligtasan kung human effort lang. Katulad ng mga Pariseo, sinusunod yung kautusan, di naman tinatanggap si Kristo. Mga kapatid, hindi po tayo ganun. Mga 7-day Adventist po tayo na naniniwala kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, pero kailangan nating makipag-cooperate sa Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang tagapagligtas, ililigtas tayo, kailangan nating makipag-cooperate, mga kapatid.
We cannot be justified by Jesus unless we repent, confess our sins, and accept Him as our Lord and Savior, whether spoken aloud or acknowledged in our minds, mga kapatid. Ito man ay verbal, malakas, o sa ating isip, kailangan nating mag-repent, confess, and accept Jesus, mga kapatid. Ito, human effort. Ito yung definition ng human effort, mga kapatid. Human effort refers to the conscious exertion of physical or mental energy directed towards achieving a goal or completing a task. Ngayon, ang tanong, anong ginawa ni Kristo nung siya'y naipako sa cross? Niligtas niya ba automatically lahat ng tao sa buong mundo? Yun ba yung ginawa niya nung naipako siya sa cross? Nung naipako si Kristo sa cross, lahat ba ng tao naligtas na? Mali, mga kapatid. Si Kristo nung naipako sa cross, ang kanyang binigay sa tao ay pagkakataon o opportunity na maligtas. Ano yung kondisyon? Ito yung kondisyon, John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, may kondisyon mga kapatid, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Paano kung hindi mag-believe? Di impyerno. Dagat-dagata nga po yan. Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, perish ang kahihinat na natin, mga kapatid. Kaya nga napaka-importante. Ang tanong, paano naman yung magnanakaw? Yan. Paano naman yung magnanakaw na nakasama ng ating Panginoon? Tingnan mo, hindi naman siya tumupos sa 10 utos, hindi naman siya nangaral, pero naligtas siya. Sinabi niya lang, alalahanin mo ako, Panginoon, pagka nasa langit ka na. At ang sabi ni Jesus, sige, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ngayong araw na ito, sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso. So, binigyan niya ng assurance of salvation yung magnanakaw sa cross. Pero yung magnanakaw, mga kapatid, niya-justify siya, pero namatay siya agad-agad, mga kapatid, dahil inaagasan na siya ng dugo. No, mga kapatid, hindi natin pwedeng ikumpara yung ating kalagayan doon sa magnanakaw sa cross, mga kapatid. Dahil hindi tayo nakapako. Yung magnanakaw, nakapako, naagasan ng dugo, mamamatay na siya, kaka-justify niya lang, namatay siya, mga kapatid. Hindi tayo ganon. Tinanggap natin si Kristo na justify tayo, mga kapatid, tayo buhay ngayon, malakas, nakakalakad, nakakapagsalita. Anong kailangan natin gawin? Alam, tutunganga na lang tayo na para tayong magnanakaw na nakapako na lang tayo sa bahay natin, wala tayong gagawin. Meron tayong kailangan gawin, mga kapatid. Kailangan nating kailangan nating sundin yung mga kautusan ng Diyos. Kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, ang sabi dito mga kapatid, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ano pa nakalagay? 2 Peter 1:4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. Mga kapatid, no? So kung si Kristo ay pinanganak ng banal na spirito, kapag tayo tumanggap kay Kristo, ipapanganak din tayo sa spirito sa ating karakter, mga kapatid, karakter. Okay? Hindi sa physical na ating pangatawan. Yung ating karakter ay magiging born again, mga kapatid, no? Kung tayo ay magnanakaw kahapon, tayo ngayong tumanggap kay Kristo, dapat hindi na tayo magnanakaw. Mga kapatid, no? Babaguhin na tayo ni Kristo. Sabi dito, He is a new creation, mga kapatid, no? We will partake of the divine nature, mga kapatid. Ito pa ang nakalagay, John 3:3-5. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan ma-born again, mga kapatid. Whosoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Mga kapatid, wow, ang bilis ng oras. Pag tayo tumanggap kay Kristo, anong gagawin niya? Papasuot niya yung robe of righteousness niya, mga kapatid. At yung robe of righteousness niya ay sinless perfection, mga kapatid. Yung kanyang robe of righteousness ay perfecto, mga kapatid. Yun ay righteous, holy, mga kapatid. Ipapasuot niya sa atin yun. No, mga kapatid, ito yung nangyari doon sa magnanakaw sa cross. Ang problema, hindi natin katulad yung magnanakaw sa cross, mga kapatid. Tayo nakakalakad ngayon. Kung tayo ay nabubuhay pa, pag tananggap natin si Kristo, binibigyan pa tayo ng maraming taon, binibigyan pa tayo ng maraming oras, maraming pagkakataon, paglingkuran siya, anong kailangan natin gawin? Anong sinasabi ng Biblia? May gagawin ba para makapasok sa langit, mga kapatid?
Meron, mga kapatid. Ito nakalagay sa Bible. 1 Peter 2:21-22. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. We, Seventh-day Adventists, kailangan nating sundin yung example ni Jesus Christ. Anong example? Who committed no sin, nor was deceit found in His mouth. Wow, matinding example yan, mga kapatid, no? Kung si Kristo ay pinanagumpayan niya lahat ng temptasyon ni Satanas, kailangan din natin panagumpayan lahat ng temptasyon ni Satanas, tumigil sa lahat ng kasalanan sa tulong ni Kristo, mga kapatid. Ang sabi pa dito, 1 John 2:6, He who says he abides in Him ought himself also to walk just as Jesus walked, mga kapatid. Napakatindi ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Kung papaano sinunod ng perpekto ng ating Panginoong Hesus ang mga kautusan ng Diyos, ganon din natin dapat sundin ng perpekto, mga kapatid, katulad ng pagsunod ng ating Panginoon. Ito pa nakalagay, 1 John 3:6, Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinasabi ng mga Seventh-day Adventists na talagang nananatili sila kay Kristo, dapat pala hindi na sila gumagawa ng kasalanan. Kasi, ang sabi dito, kung sino man ang nananatili kay Kristo, sila ay hindi na dapat nagkakasala. So, kapag ang isang Seventh-day Adventist gumawa ng kasalanan, mga kapatid, no, hindi talaga siya nag-a-abide kay Kristo. Yun ang patunay natin dyan, mga kapatid. At kapag ka nangangaral ang ating mga mangangaral na sinasabi nila na wala tayong kailangan gawin para makapasok sa langit, ito po ay matinding satanistang turo, satanic doctrine po ito, mga kapatid, dahil nabasa po natin kanina at ngayon na napakaraming pinapagawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kailangan nating sundin lahat ng kanyang ginawa example nung siya'y nabuhay dito sa mundo, mga kapatid. Maraming salamat po. Okay. So dako tayo, mga kapatid, sa ating first cross examination ng negative sa affirmative. Brother Denmar Santiago, 7 minutes, your time start. Okay, first question, Brother Leonard, no? Ang una ko punta, no, Brother Leonard, ay so ikaw ba ay perfecto na at hindi na nagkakasala ngayon? Yes or no? Wait, paki-stop nga, bro. Ay, kasi hindi ko makita hindi ko makita yung mukha ko. Yan, okay na? Okay. Bro, paki-restart nga yung time, bro. Ulitin ko. Okay, rephrase. Ulitin ko. Okay, so ang tanong ko, perfecto ka na ba ngayon at hindi ka na nagkakasala sa araw-araw ngayon, Brother Lina? Yes or no? Ang Diyos lang po ang makakasagot dyan sa tanong na yan. No, mga kapatid, dahil meron po tayong propeta, ang sabi ng ating propeta, pag tayo nandun na sa langit, doon pa lang natin safe na i-claim na tayo ay ligtas na at sinless na. Doon kapag nandun na tayo sa langit. Ngayon, bawal nating sabihin na tayo ligtas na o tayo sinless na. Bawal. Okay. Objection mo na po, Mr. Moderator. Anong objection natin? Negative. Mr. Moderator, categorical, yes or no. So tanggap ko naman po yung paliwanag ni Brother Leonard. Pero gusto ko marinig din sa kanya yung categorical. No. Okay, so 10 seconds po kasi hindi po yes or no yung sagot dito. Okay, 10 seconds. Proceed, 10 seconds. Ang kagaya po na sinabi ko kanina, meron po tayong propeta. Ano po? Ang sabi po ng ating propeta, kapag nandun na tayo sa langit, doon lang natin masasabi na kung tayo talagang ligtas na o kung tayo sinless na. Dahil Diyos lang nakakaalam ng ating puso. Brother Leonard, kailangan nating makipag-partake sa nature, according to sa verse na ginamit mo, makipag-partake sa nature ng ating Panginoon na tayo ay maging blameless, holy, and perfect, no, para makapasok sa langit. So, ngayon ba magagawa mo yon? Yes or no? Yes! Paliwanag! Sa tulong ni Kristo, mga kapatid, magagawa po natin yan. No?
Dahil kapag tayo tumanggap kay Kristo, tayo yung magiging born again, tayo magiging new creation, mga kapatid ha? New creation in character, hindi sa ating physical. Kasi yung ating sinful nature ay mananatili sa atin. Dahil yung sinful nature ay yung ating depekto na physical. Hindi kagaya ng perfectong katawan ni Adan. Tayo ngayon ay mahina, mga kapatid. Okay, next question natin. Okay. So kung kaya mong gawin, uulitin ko ulit yung tanong ko kanina. Since kaya mong gawin na maging blameless, holy and perfect, no? Ibig sabihin ngayon ay blameless, holy and perfect ka na ngayon, Brother Leonard. Yes or no? Okay, sagot. 10 seconds. Possible yan na maging sinless ang tao, maging blameless sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Pero bawal nga iyan na sabihin, hindi pwedeng i-claim yan. Dahil ang Diyos lang nakakalam ng ating puso. Okay, next question. So, kailan ka talaga magiging total, holy, blameless, and perfect? Ngayon ba or sa pagdating pa ng Panginoon sa Kristo? 10 seconds. Kapag the moment na tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay magiging blameless at sinless. Perfecto, holy, perfect, blameless, without spot. The moment na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Okay, next question. Yung pagiging perfect according sa chapter and verse na ginamit mo, Brother Leonard, no? Ano po ang ibig sabihin ng perfection doon sa talata? Perfection ay yung ating pagtigil sa ating ginagawang kasalanan. Kapag tayo ay tumitigil sa ating mga ginagawang kasalanan, hindi tayo lumalabag sa kautusan ng Diyos. Kailangan alam po natin yung batas ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sin is the transgression of the law. Kapag ikaw ay hindi nagtatransgress ng law, hindi ka nagkakasala. So ibig sabihin ng perfect, ikaw ay tumigil sa paggawa ng kasalanan, tumigil sa paglabag sa kautusan ng Diyos, yun ang ibig sabihin ng perfect. Okay, next question. Okay, Brother Leonard, ikaw ba ay naging perfect dahil itinigil mo yung paggawa mo ng kasalanan o naging perfect ka dahil tinanggap mo si Kristo? 10 seconds. Again, sasabihin ko ulit. Ang Diyos lang po ang makakapagsabi kung tayo'y perfect dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam ng ating puso't isipan. Ang sabi nga po ng ating propeta, bawal na sabihin yan. Hindi natin pwedeng yan. Okay, next question. Saan naman po, kasi pareho tayo, okay. Siyempre, pareho tayong Adventist, no? Pareho tayong Adventist. Saan po sa ating fundamental beliefs na ang perfection, dinidefine siya na pagtigil sa kasalanan? Kahit hindi na tayo pumunta sa Bible, no, Brother Denmar, sa Bible, kahit hindi na tayo pumunta sa 28 fundamental beliefs, ang pagtunan natin pansin yung Bible muna bago tayo pumunta doon. Ang sabi ng Bible ay sin is the transgression of the law. Kung malinaw sa Biblia, bakit ka pa pupunta sa 28 fundamental beliefs? Kung malinaw na sa Biblia na sin is the transgression of the law. Okay, next question ko, no? Okay, next question, Brother Leonard, no? Yung sinasabi mo na susunod sa 10 utos o yung commandments of God, no? Ito ba yung mga susunod na to, justified na ba? Yes or no? Kailangan munang, okay. Pwede bang 10 seconds? 10 seconds. Kasi mga kapatid, ang isang Seventh-day Adventist pag tumanggap na kay Kristo, mga kapatid, kailangan niya sumunod sa 10 utos. Ngayon, ang tanong, kung kapag hindi ka pa na-justify, susunod ka pa, kailangan mo ba bang sumunod sa 10 utos? Okay. So kapag ikaw na-justify na, o ano ba mauuna? I-justify ka o susunod ka muna sa 10 utos? Alin na mauna? 10 seconds. Mga kapatid, ang pagsunod sa 10 utos, ito yung tinatawag na repent, no? Kapag ikaw nag-repent, nakasunod ka na sa 10 utos. Alam mo kung bakit? Kasi nga, sin is a transgression of the law. Kapag hindi ka nagtatransgress ng law of God, ikaw ay sumusunod. Sin is the transgression of the law. Salita, susunod ka muna para ma-justify ka. Okay. Saan sa Bible, mababasa na susunod ka muna para ma-justify ka? Saan nyo sa Bible? Marami, mga kapatid. Marami, Brother Denmar. Ang sabi nga dito, repent if we confess. Ang dami ha. Repent for the kingdom of heaven is at hand. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins
Ito yung tinatawag na pagtigil muna sa ginagawa mong kasalanan dahil hindi ka pwedeng maligtas. Habang pumapatay ka ng tao, Lord, ligtas mo ako, pero pumapatay na akong tao. Pwede bang maligtas yon? Impossible! Impossible maligtas ang tao na kasalukuyang gumagawa ng kasalanan. Kailangan mo na yan tumigil. John, okay, next question natin, Brother Leonardo. Ito. Ano ba ang mababasa doon sa talatang ginamit mo? Repent or keep the commandments? Alin sa dalawa? Marami akong binanggit na talata. Alin talata doon? Okay, repent, no? Sayang. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first cross ng ating negative sa affirmative. At shoutout sa ating nasa live muna, mga kapatid. Siyempre, basa muna tayo ng ilang mga comment. Shoutout kay Eme Alfonso. Siyempre, sabi niya, bakit pinapatupad pa ng SDA ang 10 Commandments kung wala na palang gagawin para makapasok sa langit? Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes. Paul, they have another authority aside from the Bible, i.e. Ellen White writings. At shoutout din kay Albert Hinkel, shoutout kay Denmar, wag mong masyadong bugbugin kalaban mo, SDA yan. Shoutout din kay Gray Heisenberg, magandang pasok na tayo sa langit, mga kapatid. Salamat naman, palangit na tayo. At sabi naman ni Pastor Ray, the fact na ang SDA ay anti-OSAS, matik na may effort ang kaligtasan nila, it must be. At shoutout din dito kay Jeff T. Ang repentance duty natin yan sa Diyos, harapan ng Diyos. At shoutout din dito kay Wistake Tires PHRHM. Naligtas si Leonard dahil sumunod siya sa utos, hindi dahil naawa sa kanya ang Diyos. At shoutout din dito kay Nunyal, SDA versus SDA, magkaiba ang doctrine nila. Bakit debate pa sila? Pareho namang SDA. At shoutout din kay June Reyes, mukhang tiyak ni Brother Leonard na hindi na siya nagkakasala. At dito din, mga kapatid, kay Kenneth Bondia, di ba parehas SDA yung mga yan, bro? Shoutout kay Erwin De La Cruz. Leonard, pwede ka na ulit sa Tagalog, ha? Hindi ka na pwede mag-impose sa akin ng straight English. At shoutout din, mga kapatid, kay dito tayo sa iba. Ayan, sila din. David Stan, confused pareho yan sa meaning ng born again dahil mga dicot mga yan at hindi mga tricot. Hindi nila ma-reconcile ang pagiging born again. Shoutout din kay Ruben Nankilada ng SDA. Good defense, Brother Leonard. Shoutout din kay Ethan Contra. Good evening, bro Russia. At kay Pastor Rayan, mas maganda laban dyan, OSAS for ako versus silang dalawa. So mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. I-fix ko lang yung video. Screen ko, bro. Yes, bro. Malaki? Malaki, bro. I-fix ko lang, bro, ha, para magandang tingnan. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Ayan, special shoutout dito sa ating mga kapatid na talagang nag-aabang. At nandyan si Brother Albert Hinkel, mga kapatid, ng Debaters Convention. Ayan, maraming salamat sa panonood at mabuhay kayong lahat dyan. Ayan. So mga kapatid, dito na tayo sa ating negative presentation. Brother Denmar Santiago ng parang naano ko ng Seventh-day Adventist. Basahin ko lang. Brother Denmar Santiago ng Ayon sa Nasusulat Ministry. Your time start now. Okay, thank you. Good evening sa ating lahat. Happy first day of the week sa mga pagano. Okay, so tayo po ay tututol po sa paksa na inihain ng ating kapatid. Ito po ay dialogo sa pagtuo, no? Dialogue sa katotohanan, mga kapatid. Ito po ay lambingan namin, kurutan ba ni Brother Leonard? Okay, so tayo po ay tatayo po sa panig po ng katotohanan at tunay na doktrina ng ating simbahan.
or ng ating iglesia, no, according sa ating fundamental beliefs, no? So, first of all, mga kapatid, in-establish natin, only through Jesus Christ can one experience salvation, no? So sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo, hindi po sa ating mga gawa, no? Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng ating gawa. Hindi naman po sinabing I am the way. Hindi naman po sinabi natin na we are the way, no? O di ano po sabi? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sabi ng ating Panginoon Kristo, John chapter 14, verse 6. Ngayon, eto, no, sa ating fundamental beliefs, page 136, sabi dito, although repentance precedes forgiveness, sinners cannot, by repentance, fit themselves to secure the blessing of God. In fact, sinners cannot even reproduce from within themselves repentance. It is the gift of God. Acts chapter 5 verse 31 and Romans chapter 2 verse 4. Dito mga kapatid, no, makikita natin, laging sinasabi ng kapatid na Leonardo, repent. How can you repent? Kung sinasabi ng ating fundamental beliefs na sinners cannot repent by themselves, no? So they cannot even reproduce. Bakit? Kasi, Brother Leonard, Ephesians chapter 2 verse 1, they are dead in sin and trespasses at transgressions, no? They are dead, spiritually dead. When you say dead, katulad ni Lazarus, tied hands and feet, wala silang magagawa. They cannot repent. Oh, ngayon, ano pa sabi, Brother Leonard, no? So, tayo, sabi dito sa Romans chapter 5 verse 12, nang pumasok ang kasalanan, ay pumasok din ang kamatayan sa lahat ng tao. Therefore, ang lahat ay nakadakdang mamatay o maimpyerno, no? Pagkatapos ito, sila ba, no, ay makapagre-repent? Ano ang sabi ng Diyos, no? Diyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, no? If God pre-adventure will give them repentance, sino magbibigay? Ang Diyos, hindi tayo. Hindi tayo ang gagawa ng repentance. Ang Diyos ang magbibigay ng repentance sa atin to acknowledge the truth that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will. Oh, so dito, dahil ikaw ay captive ni Satanas, ikaw ay bingi, ikaw ay bulag. Marcos 4:11, no? Hindi mo makita yung bagay na totoo. Paano ka makapagre-repent? Paano ka makapag-confess? Paano ka makaka-believe? No? You are spiritually dead. You are totally depraved. Wala kang magagawa, no? Kaya dito sa 2 Corinthians 4:4, you were blinded by the god of this world, si Satan, no? So therefore, dito sa 1 Corinthians 2:14, ang sabi, the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can be known them. Hindi mo makikilala ang Diyos because you are spiritually dead, no? So, tayo, ipinanganak sa kasalanan, Psalms 51 verse 5, no? Yan. So by birth, we are naturally sinful by birth. And by practice, we are naturally sinful. Genesis chapter 6 verse 5. Oh, so sabi diyan, the every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. How? How ang isang tao makapagsisisi, makapagpo-confess at makakakilala sa Panginoon kung siya ay sinful, natural sinful, no, dead, spiritually dead, totally depraved, no? Wala siyang magagawa like Lazarus. Walang ginawa si Lazarus para mabuhay siya. No, walang ginawa, wala rin tayong ginawa para ma-regenerate tayo ng Panginoon kasi spiritually dead. After mo ma-regenerate, doon ka bibigyan lang ng pananampalataya. Ngayon, sundan natin, no? Ang ating pag-aaral ng fundamental beliefs, no? So, the goodness of God that leads us to repentance, Romans chapter 2 verse 4. Pag nakita mo niya ang kabutihan ng Diyos, doon ka magbabago. So, faith, which is a gift of God's grace, tandaan natin
yung gift, hindi ako against kay Brother Leonard sa repentance, confess, sa pananampalataya, believe. These were faith. When you say faith, it is not a meritorious work. It is not what you achieve, but it is you have received. Kaya nga faith eh. Faith. Hindi po yun gawa. No? Kasi ang works sa New Testament, yun po ay works of the law. Itong 10 Commandments. Tandaan natin, pag sinabi sa Biblia na works, it is intended by Paul na works of the law. We cannot be justified through the works of the law. Hindi tayo pwedeng ma-justify. Kaya nga tinatanong ko siya kanina, yung sumunod ba ay justified na o hindi pa? No, para sa kanya, susunod ka muna para ma-justify ka, which is wala yun sa fundamental beliefs natin. Kaya nga ang sabi ng fundamental belief natin, the basis for our justification is not our obedience but Christ. No? Ang ating justification, no, ay yung ginawa ni Kristo para sa atin, and that's faith. You cannot add. Hindi ka makapagdaragdag pa doon sa ginawa ng Panginoon Kristo. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon ang tanong, sa ating fundamental beliefs ba, bakit ba tayo naging perfect? No? Dahil ba hindi na tayo nagkasala? Ha? Dahil ba hindi na tayo nagkasala? No! Hindi yun ang definition natin ng perfect. No? Yung perfect, dahil tayo ay na kay Kristo. Oh. Hindi yung dahil tumigil tayo sa paggawa ng kasalanan. We are having sin. Tayo ay nagkakasala pa rin. We are doing sin until now. No? So hindi pwede niya sabihin, isa kang sinungaling kapag sinabi mo hindi ka na nagkakasala. Sinungaling yan. Kaya sabi dito sa page 145, how may we become perfect? Sabi natin fundamental beliefs, ha? Ano sabi? The Holy Spirit brings us to the perfection of Christ. By faith, Christ's perfect character becomes ours. People can never claim that perfection independently as if were their innate possession of theirs by right. Perfection is a gift of God. No? Apart from Christ, human beings cannot obtain righteousness. Pakalinaw, no? So, hindi tayo naging perfect dahil tumigil tayo sa paggawa. Naging perfect tayo dahil nasa atin si Kristo. Si Kristo kasi ang nabubuhay sa ating Galatians chapter 2 verse 20. No? Kaya sabi dito, through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us. We are right with God because of Christ, our substitute. Nag-substitute siya sa atin. So therefore, neither justification nor sanctification is a result of meritorious works. Sino lang daw ang gumawa? Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. So justification brings also the assurance of believers' acceptance. Kaya, mga kapatid, thank you. Okay, so dito, sa page 145 naman, no, human efforts cannot obtain righteousness. Wala tayong maidaragdag sa kanya. Kaya yung human righteousness natin ay gaya ng filthy rags, mga maruming basahan sa ating Panginoon. No? Even what we do in response, even yung nire-response natin sa Panginoon, no, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Kanya. No? Ang magiging katanggap-tanggap lang sa Kanya, yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. No? Yan. So yun lamang po maging katanggap-tanggap sa Kanya, mga kapatid. So therefore, ano sabi? At ito ay ating conclusion, no? 281 ng ating fundamental beliefs. People cannot earn salvation by good works. Obedience is a fruit of salvation. When you are being justified, doon ka palang susunod. Pero kapag hindi ka pa na-justify, hindi ka susunod. Kasi you are spiritually dead. Totally depraved. Okay, thank you. Okay. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang presentation ng ating negative. At dako tayo sa ating first cross-examination ng ating affirmative sa negative.
Ayan, so 7 minutes, Brother Leonard. Your time start now. Okay, may freedom of choice ka pa ba, Brother Denmar, na igalaw ang kamay at paa mo? O parang puppet ka na lang na si Kristo na lahat ang gagalaw ng kamay at paa mo? Meron pa rin akong free will, but determined in accordance with my nature. So I am sinful, so therefore sinful din ang magagawa ko. Okay. Psalms chapter 2, verse 5. Next question. Ulitin ko ang tanong, hindi mo nasagot na maayos, brother. Sino ang gumagalaw ng paa mo? Ikaw o si Kristo? Ako. Next Amen. question. Amen. Amen. So meron ka pa rin control sa sarili mo. Pwede bang ma-justify ni Jesus ang isang tao habang kasalukuyan siyang gumagawa ng kasalanan? Yes. What? Pwede siya ma-justify. Kasi ang grace ng Panginoon, that is an undeserved of us. So, we are elected to be holy and blameless. Ephesians chapter 1 verse 4. Kaya ang ating Panginoon Kristo na parito para sa makasalanan, hindi para sa mga banal at sumusunod na. Brad, nangilabot ako sa sagot mo. Ang sabi mo, habang nanonood ng kalaswaan ng isang tao at hihingi siya ng tao, Lord, iligtas mo ako. Pero nanonood ako ng kalaswaan ngayon, gumagawa ng kalaswaan ngayon, ligtas mo ako. Kayang iligtas ng Diyos yon? Kahit ang desisyon ng tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan? Yes. What? Brad? Alam mo kung bakit? They are spiritually dead. No? Kung ano yung nature mo, yun ang magagawa mo kasi our thoughts are evil. Genesis chapter 6 verse 5. So therefore, kailangan mo na i-regenerate bago ka magkaroon ng pananampalataya, ng pagsisisi, at ng pagkilala sa Diyos. I-regenerate ka muna. Ma-born again ka muna. Okay? Sa sagot mong yan, bro, naniniwala ka na lahat ng tao ngayon sa buong mundo, 8 billion na tao, ligtas na, maliligtas na silang lahat? Kasi nga, habang gumagawa silang kasalanan, pwede silang maligtas ni Kristo eh. Naniniwala ka lahat ng 8 billion na tao ngayon ay ligtas na at maliligtas na, wala na silang kakayahan na hindi maligtas? No, hindi ako niniwala ligtas na ang lahat. Bakit? No, there is an elect. No, kaya nga, sabi ko sa kayo kanina, Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. There are elects, no? May mga inelect na before eternity past according to the foreknowledge of God. May mga inelect. Next question. Bro, napaka-contradicting ng mga sagot mo. Ang sabi mo kanina, habang gumagawa ng kasalanan ng isang tao, lahat ng tao na gumagawa ng kasalanan, habang gumagawa silang kasalanan, sa oras na gumagawa silang kasalanan, pwede silang maligtas. Pwede silang ipasok sa langit ni Kristo. Ibig sabihin, lahat ng 8 billion na tao ngayon sa buong mundo ay maliligtas na. At lahat, wala na silang error o yung parang kapahamakan na hindi maligtas. Yeah, so pipiliin silang baguhin ni Kristo. Tandaan natin again, according to the foreknowledge of God, there is an election. No? Kaya nga ano sabi? Bigyan natin ng talata, no? Wait lang, no? So according to the foreknowledge of God, itong election na sinasabi natin na to be holy and blameless, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Next question. May mga tao bang hindi makakapasok sa langit? Meron. Meron. Yan yung mga mayayabang, yung kala niya, yung human effort niya, and human merits niya, mayroong righteousness yan. Yung mga ang kaisipan, yung pagsunod sa kautusan, yan ang tagapagligtas, yan hindi maliligtas yan. So our salvation. Next question. Bakit meron pang hindi maliligtas kung gayong sabi mo na kahit gumagawa ka pa ng kasalanan, kahit namumuhay ka pa sa kasalanan, ay makakapasok ka sa langit dahil nga kayang-kaya kang ipasok ni Jesus sa langit habang gumagawa ka ng kasalanan. Bakit meron pang hindi maliligtas? Kakasabi mo lang na habang gumagawa ka kung namumuhay ka sa kasalanan, ay ligtas ka pa rin. Maliligtas ka pa rin ni Kristo, makakapasok ka pa rin sa langit. Okay, because they are an elect,
may inelect nga po na ang mga elect na to ay pipiliin ni Kristo na i-regenerate. Kung hindi ka pipiliin ni Kristo na buhayin, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Pipiliin ka muna ni Kristo dahil you were spiritually dead, wala ka magagawa. So therefore, kailangan Diyos ang gagawa ng pagbuhay sa iyo. So yun po ang aking sagot. Sa makatawid, bro, naniniwala ka rin sa predestination, naniniwala ka rin na namimili ang Diyos kung sino ang ililigtas niya. Yes, according sa Romans chapter 9, Romans chapter 9 verse 13, ang sabi diyan, now that the purpose according to the election might stand, Jacob I have loved and Esau I have hated. May pinili ang Diyos na mahalin, may pinili ng Diyos na hindi ka mahalin. Next question. Bro, sa paniniwala mo, binabiolate ng Diyos yung freedom of choice ng tao? Pinipili niya kung sinong gusto niyang iligtas? Violation yun ng freedom of choice. Naniniwala ka doon? No! Because ang aking sinasabi, may free will pa rin, but it is determined by your nature. According to your nature, you are sinful. So dapat i-regenerate ka ng Panginoon para ikaw mananampalataya, para mapili mo siya. May free will pa rin. You have to know what is determinism and compatibilism first before natin yan. Pag ba pinili ka na ng Diyos na maliligtas ka o hindi ka maliligtas, pwede mo pang baguhin yon sa human effort mo? Hindi. Sa iyong freedom of choice, kaya mo pa bang baguhin yon, yung desisyon ng Diyos o hindi na? No! Sino ka ba? Ang sabi doon sa Book of Isaiah, sino ka na mag-uutos sa tagapaggawa ng clay? Ikaw ay clay lang na ginawa ng Panginoon. Pater ka lang. Huwag ka magreklamo doon sa gumagawa ng pater. Okay? Huwag ka magreklamo doon kasi it's according to the foreknowledge of God. Sayang, may tanong pa man din ako. Matinding tanong to. 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first part ng ating debate. Ayan. Shoutout muna sa ating mga live audience mga kapatid. At medyo nagulat nga yung ating mga nasa comment. Shoutout kay Jeff T. John Orieta. Predestination pero may free will pa rin. Shoutout din dito kay Pastor Rayan Fuentes. Ayan, Calvinism na yan. Brother Johnson Amican. Ano na ba gagawin nyo sa kanya? Calvinism na ito. Shoutout din kay Sam Nazareth. Correct predestination in wrong way. Shoutout din kay Albert Hingel. Parang 2 point lang. Shoutout din kay John Reyes. Bro Leonard, nasa 22 million lang ang SDA sa buong mundo. Hindi 8 billion. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Shoutout kay Brother Richard Thompson. Johnson, Amican at Gomez Novellero. Bakit labo-labo na ng mga aral ng SDA po? Di ba nagbibigay kalituhan ito? Shoutout din kay San Nazareth, make your calling and election sure. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. Saan mo nakuha yung aral mo, Denmar? Na habang ginagawa ng kasalanan, pwedeng maligtas. At shoutout din dito kay Pastor Rayan Fuentes. Edit na naman to yung what niya kahit sumagot pa ang kalaban. Shoutout din dito kay David Stan, pareho talaga kayong confused dahil yung sabi ng kalaban mo hindi na nagkakasala, tapos ikaw naman nagkakasala pa. Parehong tama po yan dahil parehong mababa sa Biblia, dapat i-reconcile lang. At shoutout din mga kapatid kay Luther Guerrero, kagaya sa Israel na binihag sa Egypto noong iniligtas sila ng Diyos mula sa kamay ng Paraon at pinalaya sila. Wala silang nagawang mabuti bago sila pinalaya, pero noong pinalaya sila, pinasunod sila ang kautusan. Ibig sabihin, sinusunod natin ang kautusan hindi dahil para maligtas, kundi sinusunod natin ang kautusan dahil tayo'y ligtas. Shoutout din kay Day Corps. Pareho naman sila di naunawaan sinasabi nila. Shoutout din dito kay bakit po sila nag-aaway magkapatid. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal at mauna dito syempre meron kang presentation, bro.
Okay mga kapatid, ako po'y nalulungkot sa aking mga narinig na sagot ng ating kapatid ni Brother Dermar. Ano po, wala pong personalan nito, yung aking pong winawasak ay yung kanyang doktrina na hindi ayon sa Biblia, hindi ayon sa Seventh-day Adventist doctrine, no mga kapatid. Nananawagan po ako na talagang taos-pusong nananawagan kay Brother Johnson Amican, kay Brother Gomer, kay Brother Richard Thompson at sa lahat ng evangelist apologetics dito sa Pilipinas ng Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid, itama po natin yung ating doktrina, lalong-lalo na yung ating yung mga lumalaban sa debate. Mga kapatid, napakatindi ng kamalian na naniniwala tayo na namimili yung Diyos kung sinong ililigtas niya. Matinding satanic doctrine yan, mga kapatid. Ako talaga kinilabutan sa mga sagot ng ating kapatid, no mga kapatid. Walang personalan, hindi ako galit kay Brother Denmar, pero nawiwindang ako sa mga satanic doctrine na kanyang mga binitawan, mga kapatid. Ang napakalinaw po dito sa ang aming mensahe bilang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay yung three angels messages. Kailangan po nating maintindihan yung three angels messages. Ang sabi po dito, no, lalong-lalo na dito sa Revelation 14, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Maliban sa faith of Jesus, maliban sa ating pananampalataya kay Kristo, tinanggap natin si Kristo. Ang sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Hindi pwedeng you love me. Puro salita lang pero walang gawa. Patay ng pananampalatayan. Kailangan kapag tumanggap tayo kay Kristo, pagka meron tayong tunay, genuine na pananampalataya kay Kristo, tayo ay susunod sa mga kautusan ng Diyos. Yan ay malinaw na gawa na kailangan nating gawin, na inuutos ng Diyos bago tayo makapasok sa langit bilang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid. Oh, naku po. Hindi ko po alam kung bakit pa pinagdidebatehan ito, no mga kapatid. Ang sabi pa dito, Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Napakatinding utos niyan, mga kapatid. Ewan ko lang kung wala na daw kailangan gawin eh. Ewan ko lang, no? Tindi talaga. 1 Peter 1:15-16. But just as he who called you is holy, so be holy. Utos na naman. Be holy in all you do. Do in all you do, be holy. For it is written, be holy because I am holy. Ewan ko lang kung anong klaseng word itong do na to. Ito ba'y gawa o gagawin o ano? No? Matthew 5:48, therefore you shall be perfect. Be perfect just as your Father in heaven is perfect. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Ito pa, John 8:11, neither do I condemn you. Go and sin no more. Tumigil ka sa paggawa ng kasalanan, kung hindi talaga mapapaimpyerno ka dyan. Ito pa, John 5:14, now you're well, so stop sinning! Stop sinning! Sabi ni Kristo mismo ng ating tagapagligtas, stop! Pag hindi ka nag-stop, dagat-dagat nga po talaga yan. Ito, Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship, mga kapatid. Ito pa, matindi. Ayan. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred. Lahat na ng kasalanan, yan na, basahin nyo mga kapatid. That those who live like this will not inherit the kingdom of God. Napakalinaw niyan. Ang sagot ni Brother Denmar, habang gumagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin, maliligtas ka pa rin ni Kristo. Habang gumagawa ka ng kasalanan, Lord, ligtas mo ako, pumapatay akong tao ngayon. Maliligtas ka daw habang pumapatay ka ng tao. Habang nagnanakaw ka, maliligtas ka daw. Habang nanonood ka daw ng mga kalaswan, maliligtas ka daw. Matinding kasinungalingan ito, mga kapatid. Matinding satanic doctrine ito. Ang sabi nga dyan, sexual immorality, impurity, debauchery, kahit ano bang kasalanan ginagawa mo, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ito pa, 1 Corinthians 6:9-10. Do you not know, Brother Denmar,
Do you not know, mga Seventh-day Adventists, do you not know, lahat ng nakikinig dito, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Huwag kayong maloko dito sa doktrinang wala kang gagawin para makapasok sa langit. Kasi nungalingan ito, satanic doctrine ito. Sabi nga niya, no, do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. They will not inherit the kingdom of God. All of these sinners, all of these people who do these kinds of sin, mga kapatid. Exodus 32:33. And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Kapag pala nagkakasala, hindi ka pwedeng maligtas kasi nga ibablat yung pangalan mo sa libro ng kaligtasan o sa libro ng buhay, mga kapatid. Ayun, ay napakalinaw yan, Exodus 32:33. Whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Kung palang habang gumagawa ka ng kasalanan, maliligtas ka pa rin, no? Napakatindi yan. Di sana sinungaling to. Sinungaling ang sinabi diyan ng Biblia na whoever has sinned against me, I will blot. Dapat sinabi diyan, kahit magpatuloy kang gumawa ng kasalanan, nakatala pa rin yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Matindi. Ito pa, Revelation 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, mga kapatid. But I will confess his name before my Father and before his angels. Kung sino daw mananagumpay. Mananagumpay saan? Malamang sa pagtigil sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga sabi doon, repent, no? Tumigil ka sa mga ginagawa mo kasalanan. Kung sino man ang mag-overcome hanggang huli, hanggang siya'y mamatay, hanggang siya'y abutan ng close of probation, kung sino man ang mananagumpay sa tulong ni Kristo na panagumpayang tigilan lahat ng ginagawang kasalanan, ang pangalan niya ay mananatili sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Hindi yung habang gumagawa ka ng kasalanan ay maliligtas ka pa rin. Matindi yun, mga kapatid. Kailangan tumigil ka muna sa paggawa ng kasalanan bago ka ma-justified. Hindi ka pwedeng habang gumagawa ka ng kasalanan ay pwede ka ma-justify ni Kristo. Tumigil. Kaya nga sabi ni Kristo, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kailangan mag-repent muna bago maligtas. Kailangan mag-repent muna bago mag-justified, mga kapatid. Sabi pa dito, napakalinaw nito, mga kapatid, Matthew 7:21-23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yung mga sumusunod lang sa mga kautusan ng Diyos, sila lang ang makakapasok sa langit. Shall enter. Yan, enter. Makakapasok sa langit. Yung mga sumusunod lang sa kautusan ng Diyos, napakalinaw niyan. Kaya yung sinasabi nilang, wala kang kailangan gawin, wala kang bahagi, wala kang kailangan gawin para makapasok sa langit. Isang satanistang turo ito, mga kapatid. Satanic doctrine turo na ito. Wala kang kailangan gawin para makapasok sa langit. Patinding satanic doctrine ito, mga kapatid. Every time we commit sin, we lose our justification. Every time we commit sin, we lose our salvation. Yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Kailangan malaman natin yung batas ng Diyos. Kailangan malaman natin kung ano bang sinasabi ng batas ng Diyos. Ang sabi dito sa Revelation 14:12, ang mga maliligtas lang ay yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos at nananampalataya kay Kristo. Kasi nga, ang batas ng Diyos ito. 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresses also the law for sin. It's a transgression of the law. Malinaw. Ang kahulugan ng kasalanan ay yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kung ang kahulugan ng kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos, ano naman ang parusa? Ang parusa, ang nakalagay dito, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Anong klaseng kamatayan? Ito ba kapag nilibing ka sa sementeryo? Hindi, mga kapatid. Bagamat isa yon, bahagi yon ng kaparusahan, pero hindi yun yung ultimate na kaparusahan. Ano yung ultimate na kaparusahan? Ito po nakalagay sa Revelation 21:8. But the cowardly and believing abominable, sexually immoral, sorcerers, lahat ng makasalanan, which burn, they will have a part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ito talaga yung sinasabi ng Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ito yung kaparusahan ng mga magpapatuloy gumawa ng kasalanan. Yan. Hindi yung habang gumagawa ka ng kasalanan, maliligtas ka pa rin. Matindi.
habang gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka ligtas. Kasi nga, habang gumagawa ka ng kasalanan, ikaw ay may sintensya ng dagat-dagatang apoy. Yan ang katotohanan. Kasi nga, ang punishment for sin is death, lake of fire. Ngayon, anong solusyon? Kailangan natin mag-confess. Kung gusto nating maligtas o makaiwas dyan sa dagat-dagatang apoy, anong kailangan natin gawin? 1 John 1:9. If we confess our sins, Jesus is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Repent, confess, accept Jesus. Yan ang solusyon para tayo makaiwas sa dagat-dagatang apoy. Hindi yung parang kahit gumagawa ka ng kasalanan ay ligtas ka pa rin sa dagat-dagatang apoy. Namimili daw yung Diyos ng kung sino yung ililigtas niya. Abay, matinding kasinungalingan ito, matinding satanic doctrine ito. Hindi po yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Ako po ay lumaki sa Seventh-day Adventist Church. Wala pa akong narinig na ganyan turo. Wala pa akong narinig na ganyan turo na habang gumagawa ka ng kasalanan ay madya-justified ka pa rin. Habang gumagawa ka ng kasalanan ay ligtas ka pa rin. Matindi yan, mga kapatid. Hindi na turo ng Seventh-day Adventist yan. Lalo na yung mamimili yung Diyos kung sinong liligtas niya. Hindi yan turo ng Seventh-day Adventist Church. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi ko pa narinig sa talalang buhay ko, hindi ko pa narinig na namimili yung Diyos kung sinong ililigtas niya. Calvinist po yan, predestination po yan, Baptist po yan, mga kapatid. Osas yan, no? Yung one save, always save. Matindi yan, mga kapatid, no? Sana matauhan po yung ating mga pastor sa Seventh-day Adventist Church at mga evangelist, mga nangangaral. Nawa po, mga kapatid, kayo po ay may natutunan dito sa ating presentasyon. Mga kapatid, ako'y nalulungkot talaga sa aking mga narinig na kasagutan, mga kapatid. Mamaya ipagpapatuloy ko, no, yung dapat meron tayong kailangan gawin, no, para makapasok sa langit. Okay. Diyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na cross-examination ng ating negative sa affirmative. Brother Denmar, your time start. Nakamute. Okay, so nakamute ba ako? Okay, so eto tanong ko, no? So, kailangan ka munang tumigil sa pagkakasala at kailangan hindi ka na magkasala para iligtas ka ni Kristo. Yes or no? Mali! Paliwanag. Kailangan mo tumigil. Objection. Anong objection, bro? Ang aking tanong ay categorical po, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, no? So, dapat ba tayong tumigil sa pagkakasala at hindi na magkasala para tayo iligtas si Kristo? Yes or no? Yes or no to? No! Proceed, Paliwanag. Kailangan mong tumigil pero hindi tiyak na makakatigil ka hanggang kamatayan mo. Kailangan mong tumigil sa punto na gumagawa ka ng kasalanan bago ka ma-justify. Pero hindi ibig sabihin na sure ball ka na hindi ka na magkakasala. Hindi yun. Ang pagtigil ka ngayon. Habang ikaw ay nagpapaligtas kay Kristo, tumigil ka gumawa ng kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na sure ball ka na hindi gagawa ng kasalanan. Sa madaling salita, yung hindi pa sure ball na hindi gumagawa ng kasalanan at minsan ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, maliligtas ba? Yes or no? Hindi maliligtas. No, hindi maliligtas ang gumagawa ng kasalanan. Habang gumagawa ka ng kasalanan, meron kang sentensya ng dagat-dagatang apoy. Walang kaligtasan habang gumagawa ng kasalanan. The moment na gumawa ka ng kasalanan, ikaw ay sentensyado sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka maliligtas, walang kaligtasan sa paggawa ng kasalanan. Ano ba talaga, Brother Leonard, ang tamang sagot? Kailangan hindi ka na gumawa ng kasalanan para maligtas o hindi pa rin sureball na gumagawa ng kasalanan pero ligtas? Alin doon sa dalawang binanggit ko ang tama? 10 seconds. Kailangan mong tumigil sa paggawa ng kasalanan mo. Kunwari, ikaw ay magnanakaw kahapon. Abay, tumigil ka na magnakaw kung ikaw may papaligtas sa Panginoon. Kapag ikaw ay naligtas ng Panginoon, meron ka pa ring tendency to sin. Meron ka pa ring tendency kasi nga meron ka pang sinful nature. Meron ka pang tendency to sin, prone to sin. Hindi ibig sabihin pag tinanggap mo si Kristo ay meron ka ng immunity na hindi ka na magkakasala. Okay. Next question. Nasaan mo tumigil sa kasalanan? Kung titigil na sa kasalanan at mayroon pa rin concupiscence,
o yung probability na magkasala, yun ba'y matatawag tumigil talaga sa pagkakasala? Yes or no? Of course! Ang sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay nananatili kay Kristo, ikaw ay tumigil na sa pagkakasala. Tanong ko sa iyo, ikaw ba ay nanatili na kay Kristo kahit minsan sa buhay mo? Malamang nanatili ka na. Lahat ng Seventh-day Adventists magsasabi, kahit minsan sa buhay nila, nanatili sila kay Kristo. Kaya nga ang sabi ng Bible, whoever abides in Him does not sin. Ibig sabihin, lahat ng nananatili kay Kristo, hindi nagkakasala. The moment na nananatili kay Kristo, hindi ka na nagkakasala. Next question. So tumigil ka sa kasalanan pero may possibility ka pa rin magkasala. Nung magkasala, dahil may possibility, nagkasala ulit siya. Tanong, ligtas na ba yun o hindi? The moment, kaya nga sabi ko, paulit-ulit nga Brother Derman, the moment, every time na gumawa ka ng kasalanan, hindi ka ligtas. Dahil nga, sentensyado ka, the moment na gumawa ka ng kasalanan, ikaw ay masasentensyahan, sin is a transgression of the law. Kaya nga, the wages of sin is death. Anong klaseng death? Yung sementeryo? Hindi. Dagatang apoy. Ikaw ay hindi ligtas kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Sa madaling salita, Brother Leonard, dapat tumigil sa pagkakasala para ikaw ay maligtas. Yes or no? Yes, 100%. Ang sabi nga ng Diyos, si Kristo mismo, stop sinning. Sabi niya doon sa pilay na pinagaling niya, tumigil ka na sa paggawa ng kasalanan, baka hindi lang pilay ang abutin mo. Stop sinning or worse thing may happen to you. Baka dagat-dagatang apoy abutin mo, hindi lang pilay. Tumigil sa pagkakasala. O dahil ang maliligtas ay yung tumitigil sa paggawa ng kasalanan, so therefore, yung maliligtas yung wala ng kasalanan at hindi na nagkakasalan, sumusunod sa kautusan. Yes or no? Yes, 100%. Ang sabi nga ng Diyos, whoever abides in Him does not sin. Ang sabi ko nga kanina, ang sabi kong talatang sinabi, they will not inherit the kingdom of God. All of these people who are doing these kinds of sin, lahat ng gumagawa ng kasalanan ay hindi makakapasok sa langit. Ang sabi nga ng Panginoon. Next question. Kung ikaw ay hindi na nakakagawa ng kasalanan, sumusunod ka na sa kautusan. Hindi ka na nakakasala, no? Hindi ka na gumagawa ng kasalanan, sumusunod ka na sa kautusan. No, ligtas na. So bakit sa ano ka pa iniligtas si Kristo o hindi ka na nagkakasala at gumagawa ng kasalanan? Saan ka pa iniligtas si Kristo? Pag ikaw iniligtas ni Kristo, dapat hindi ka na bumalik sa babuyan o dun sa putikan. Pag ikaw ay dati nang nananahan sa putikan at nilinis ka na si Kristo ngayon, ano yun? Kailangan mo laging may putik ka? Kailangan ba laging may kasalanan ka? Kapag nilinis ka na ni Kristo, dapat hindi ka na naglalaro sa putikan. Kapag ikaw nilinis ni Kristo sa kasalanan, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala. Yun ang goal ng mga Kristiyano. Yun ang goal ng bawat Seventh-day Adventist. Ang problema, matigas ang ulo ng mga Seventh-day Adventist yung iba. Okay, next question. Okay. So ngayon, establish natin yung hindi nagkakasala at hindi gumagawa ng kasalanan, ligtas na, no? At sabi mo, ikaw ililigtas kahit hindi ka pa nagkakasala. So, etong tanong ko, no? Para saan namatay si Kristo? Para doon ba sa banal o para sa makasalanan? 10 seconds. Namatay si Kristo para sa makasalanan, para hindi na sila gumawa ng kasalanan. Sila natin ba nagkamali sila, nagkasala sila? Namatay si Kristo para may balik tayo doon sa estado ni Adan at Eva bago sila nagkasala, banal, perfecto, sinless. Nag 10 seconds ka ba dahil hindi mo kayang sagutin ang tanong? Yes or no? Hindi! Dahil hindi yes or no ang sagot sa tanong mo. Ang sagot sa tanong mo ay paliwanag kasi hindi mo naiintindihan na sin is transgression of the law. Namatay si Kristo sa cross para tayo'y magkaroon ng pagkakataong malinisan at wag nang bumalik sa pagkakasala. Kapag tayo'y nilinisan ni Kristo sa mga kasalanan, wag na tating babalikan yung ating mga kasalanan. Yun ang goal natin. Ano bang umulit ng kasalanan ang tinubos ni Kristo sa cross? Yung past sins mo lang ba o yung past, present, and future sins mo ang tinubos si Kristo? Malinaw na hindi mo naintindihan. 10 seconds. Hindi mo naintindihan kung anong dahilan kung bakit naipako si Kristo sa cross. Nung naipako si Kristo sa cross, binigyan niya tayo ng pagkakataon, opportunity na maligtas. No? Ay, naku po.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating rebuttal ng negative side, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At shoutout dito mga kapatid kay Albert Hinkel. Ang tanong saan, sabi niya. Shoutout din dito mga kapatid kay Jeff T. John Orieta. Ang ganda ng presentation kanina ni Leonard kaso nawala sa question and answer. Shoutout din dito mga kapatid kay Sam Nazareth. John 15, connect tayo sa vine which is Christ. Pastor Rayan Puente, sabi niya consistency bro Leonard sa SDA talaga kahit sa cross examination. At shoutout din kay Pastor Ryan Martinez. Dalang aral ni Leonard ay LGT pero fake LGT rin yan siya. Shoutout din mga kapatid kay Sam Nazareth. Bakit gawa ka pa ng kasalanan? Question mark. At shoutout din dito kay Albert Hinkel. Ahala daw. Yan yung reaction niya kanina. At sabi ni Pastor Ryan, hindi SDA aral niyan ni Leonard. Shoutout din kay Pastor Ryan Fuentes. Yung sa amin ni Bro Leonard, kailan yun pakipalo up? Ayan. Mamaya, Luther Guerrero, una yung ligtas ka muna bago ka sumunod. Hindi yung sumunod ka muna bago ka iligtas. Parang nagpapakita na ang pagsunod mo sa kautusan ay makakapagligtas sa iyo. At shoutout din dito mga kapatid kay Sam Nazareth. Nakalimutan ata ni Bro Denmar na SDA siya at hindi CFD or Calvinist. Shoutout mga kapatid dito din kay Albert Hinkel, pero so far ang naka-base sa fundamental beliefs nila is si Denmar. At shoutout din dito Pastor Rayan, lumalabas sa aral ni Denmar, naging hindi pwedeng banggitin ang Diyos niya. Mantakin mo, nag-utos ang Diyos sa Biblia na mag-repent at mag-believe sa mga tao tapos di pala makapag-repent at di makabilive. Shoutout din kay Jeff T. John Orieta. Haha, sarap nito sa personal. Pastor Ryan Martinez, may problema sa definition ng sin niyang LGT na si Leonard. Sin is a choice lang sa kanya. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. At syempre, Bro Denmar, medyo maliit yung presentation mo bro. Paki-reset bro. Wait lang. Sige. Bakit ganon? Bakit siya ganon ha? Wait lang. Kanina maganda eh. Malaki yan. Bakit siya ganon? Wait lang kapatid na Leonard tsaka brother Russia. Sige lang. Sige po. Mas maganda kasi may presentation. Shoutout muna mga kapatid habang hinihintay ko ang presentation. Male parts as Torah. Dapat perfect ka para maligtas. Ano ba itong mga SDA? There is no righteous, no not one. Shoutout din kay San Nazareth. So gusto ni Denmar magkasala ka parate para may grace delikado. Roel, paghunasan, mali si Leonard. Ang justification ay hindi base sa pagsunod sa kautusan. Ang justification ay gawain ng Diyos, hindi nakabase sa pagsunod. Ayan, medyo hindi ito. Maliit pa rin yan. Maliit pa rin. Baka ano bro, baka mag-reconnect ka something, baka makatulong mas mabilis. Try mo nga. Sige, babalik ako ha, babalik. Sige bro. Habang nagsha-shoutout pa din kami dito. Ayan. Shoutout mga kapatid sa ating nasa live ha. At again, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay patungkol dito mga kapatid sa satanic, ang doctrine na wala kang bahagi o kailang gawin para makapasok sa langit. Brother Leonard mga kapatid ng Seventh-day Adventist sa group ng LGT o Last Generation Theology. At negative naman din si Denmar Santiago ng SDA ng ayon sa nasusulat ministry mga kapatid. Try natin kung maganda. Please share yung ating live streaming mga kapatid sa mga gustong meron pang gustong makanood nito, mga ganitong content mga kapatid. At you can tag also your friends dito sa ating usapan mga kapatid. Napakaganda. I think ang ating mga audience ay medyo nagulat mga kapatid dito sa mga binibigay ng ating mga kapatid dito. Meron tayong almost 100 mga kapatid na
200 comments, mga kapatid. Meron tayong 19 shares dito. Ano kaya ito? Nakapagilid pa rin. Yan. Malaki na. Yan. Ganyan lang. Ano ko muna. Sige. Ano mo muna. Yan, malaki. Sige. So, wait lang ha. Hintay ko muna yung yun. Alam, balik ulit. Ayaw mo pintot eh. Sige, ano. Pero malaki na siya. Malaki na siya. Ganun lang. Yun. Sige, doon siya para hindi masyado naghihintay si kapatid na Leonard. Oo. Ayan. Hindi mawala yung kanyang init. Sige bro. Ayan. Proceed ka bro. 10 minutes. Okay. So, nagulat. Ang buong mundo, shock. Kahit ako, shock. Bakit ako na-shock? Mga kapatid. No, ito problema. Kailangan daw ni Brother Leonard, sabi niya, no, ang stand niya, kailangan hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Kailangan hindi ka na nagkakasala. Sumusunod ka na para iligtas ka ni Kristo. Para saan ka pa ililigtas si Kristo? Kung hindi ka nga nagkakasala. Ako pa ang hindi pa nakakaintindi kung bakit namatay si Kristo sa krus. Namatay si Kristo sa krus para pagbayaran ng ating kasalanan. Paano kung hindi ka na nagkakasala? Ano pa babayaran ni Kristo sa'yo? Ay, nako, sino yung may osas dito? Hindi ako. No? Huwag ganyan, Brother Leonard. No? Ngayon, no? Speaking of depravity, mga kapatid, no? According to Ellen White sa Review and Herald, 1954, ito po ay chapter 3, paragraph 755. Sabi diyan, thus we inherit a sinful nature, which unless checked by the Holy Spirit, entices them to commit individual acts of transgression. So dahil nga tayo pinanganak katulad ni David na makasalanan, ang gagawin lang natin, puro masama. Wala tayong magagawang mabuti, no? So the clearest expression of the hereditary nature of our innate sinfulness is found in Psalms 51 verse 5, no? Ayan. So we are inborn in tendency to do evil, according to Ellen White, Patriarchs and Prophets, page 64, no? Kaya at sabi ni Ellen White, no, our sinful nature is located primarily in our mind. We must remember that our hearts are naturally depraved. Totally depraved. Total inability, according sa Ministry of Healing. And we are unable of ourselves pursue a right course. No, na madaling salita, hindi natin magagawang magbabago. Ito yung sinasabi natin, Brother Leonard, na gusto kong bumait, hindi ko magawa. Bakit? Kasi nga, you are sinful. No? Nakalibing ka doon sa kasamaan. Ibinangon ka ni Kristo, kailangan ka buhayin ni Kristo bago ka magkaroon ng pananampalataya. Hindi ka aabutan ni Kristo na banal. Aabutan ka ni Kristo na makasalanan, kaya ka ililigtas niya. No? Hindi ko sinabi na gusto kong magkasala ka. Ang gusto ko maisip mo, bro, no? Hindi paparito si Kristo kung banal ka na eh. Saan ka pa ililigtas ng Diyos kung hindi ka na nagkakasala? Kaya nga naparito ang Diyos dahil sa kasalanan. Paano kung hindi ka nagkasala? Hindi ka na ililigtas ng Diyos, ligtas ka na eh. No? Ngayon, ano pa sabi ni Ellen White? No? Ang sabi dito ni Ellen White, no? Clinging to Christ, accepting the righteousness of Christ as a free gift. Yung faith is a free gift. The will is to be surrendered to Christ. Pagka ikaw, kapatid, tinanggap mo si Kristo, yung will mo na dati ay masama, no? Total inability, no? Total depraved, no? Pagka ikaw ay sumuko kay Kristo, yung will mo isusurrender mo sa kanya. According kay Ellen White, no? Selected Messages, Volume 1, page 281, no? So,
true faith is the righteousness of Christ is salvation. No? Yan. Okay, backwards tayo. Okay, backwards po tayo mga kapatid. So, dito sa ating fundamental beliefs, ano sabi sa fundamental beliefs natin? Furthermore, we are told, although as children, we acquire sinful behavior through imitation, no? We inherit our basic sinfulness. The universal sinfulness of humanity is evidence that by nature we tends toward evil, not good. Dahil nga tayo ipinanganak, tayo makasalanan, according kay Ellen White, at sa fundamental beliefs natin, wala tayong magagawang kahit anong mabuti. Kahit yung repentance, confession, yung faith, yung pagsunod sa kautusan, pagka ikaw makasalanan, hindi mo magagawa yan. Ano? Ngayon, tutulan mo, Bro Leonard. No? Tutulan mo yung sinasabi ni Ellen White. No? Kasi gusto ko yun eh. Tutulan mo si Ellen White. Kaya, ang sabi dito, ni Ellen White sa Review and Herald, no, 1881, January 4, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. Naturally depraved, inability, hindi tayo makakagawa, hindi tayo makapagbabago unless tayo'y buhayin muli ng Panginoon. No? Kaya sabi ni Ellen White, it is impossible for us. Impossible! Hindi pwede, no, of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Ikaw ay nakalibing doon. Ano sabi? Our hearts are evil, yung ating puso, and we cannot change them. Tapos sasabihin mo, repent. Saan magagaling yung repentance? Saan magagaling yung confession? You are evil. No? Sabi ni Ellen White, they cannot change the heart. Di ba? So, there must be a power working from within. Kailangan ka muna ma-born again, a new life from above, before man can be changed from sin to holiness. That power is Christ. No? These are pages, page 18. Diba? Ito yung sinasabi ng ating propetisa, Brother Leonard, no? Kaya sabi dito, no, paano daw tayo maligtas? No? Justification by faith alone. This is justification by faith without works. No? Walang makapagliligtas sa atin. Kahit yung human effort natin hindi makapagliligtas. Kaya ano ang sabi ni Ellen White, Brother Leonard? May magagawa ba tayo sa ang ating title ng debating ito? May gagawin ba ang tao para makapasok sa langit? Ano sagot ni Ellen White? Faith and Works, page 26. Ano sabi? We can do nothing. Ano ba ibig sabihin ng we can do nothing? Absolutely nothing. May gagawin ka ba? Wala. No? We can do nothing. Tagalogin ko na lang para makitindi yung ating mga nanonood, no? Ano ibig sabihin? Wala tayong gagawin. Absolutely wala. Walang-wala. No? So to commend ourselves to divine favor, we must trust at all to ourselves, nor to our good works. But when in erring sinful beings we come to Christ, we may find rest in His love. God will accept everyone that comes to Him, trusting wholly to the merits of a crucified Savior. No? Ano sabi ni Ellen White? May gagawin ba? Wala. Kung pinatutunayan dito ni Brother Leonard na satanic doctrine ito, well, this is a satanic doctrine for you. No? Yung sulat ni Ellen White, this is satanic for you. Mamaya, sasabihin ko sa ito, bro. Ano sabi ni Ellen White? We cannot do nothing. Absolutely nothing. Walang gagawin. May gagawin ba? Wala. Kaya sabi ni Ellen White, we must not trust to ourselves, nor to our good works. Bakit? Good works will not save. Kita mo? Kaya may gagawin ba? Wala. No, sabi ni Ellen White, wala kang gagawin. No?
We cannot do nothing, absolutely nothing. No? Kaya, ngayon, napapatunayan po natin, no? Ang pananampalatayang Adventist, sabi niya, wala pa daw siya naririnig. Ngayon narinig mo na. Basahin mo na yung sulat ni Ellen White. No? Faith and Works, page 26. No? We cannot do nothing. Wala tayong magagawa. No? Bakit wala tayong magagawa? No? Ang sabi ni Job, John 14 verse 4, no? Ano sabi ni Job? Who can bring a clean thing out of unclean? You are sinful. Tapos baka pagsisisi ka? No! We cannot do nothing. Wala tayong magagawa. No? Wala nga eh. Oh, di ba? Wala tayong magagawa. Sabi ni Ellen White, naturally depraved. No? Di ba? So dito po napapatunayan natin, mga kapatid, na ang ito, no? Uulitin ko lang yung sinabi ni Ellen White, no? Ayan, no? So Review and Herald 1881, January 4, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. This is a total inability, no, or total depravity, no, na hindi magagawa ng tao makapagbago unless buhayin muna siya ng Panginoon, mabigyan siya ng pananampalataya, doon pa lang siya magbabago. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Syempre tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa second clause ng ating affirmative. Brother Leonard, hindi ko kayo nakikita. Ayan. Wala pa yung video ni Brother Denmar, bro. Ayan. 7 minutes, bro, Leonard. Your time start now. Okay, ang tanong ko po, Brother Denmar, pwede bang ma-justify ni Jesus ang isang tao kahit hindi muna siya mag-repent, hindi muna siya mag-confess sa kanyang mga kasalanan? Yes. What? Kasi nga naturally depraved. No? According kay Ellen White, naturally depraved, total inability. We are sinful. Ano sabi ni Ellen White? Faith and Works, page 26, we cannot do nothing, absolutely nothing. May magagawa ba? According kay Ellen White, wala. Walang gagawin. Wala. Absolutely nothing. Ano? Ako. So, sa sagot mo, bro, lahat ng tao sa buong mundo, 8 billion na tao sa buong mundo, kahit hindi sila mag-repent, kahit hindi sila magsisi sa kanilang mga kasalanan, kahit hindi sila mag-confess sa kanilang mga kasalanan, ay mag-justify sila ni Jesus? Yes, mag-justify. But, may but eh. But, yung application ng justification, no, yan yung effect niya, no, ayan ay doon lang sa sasampalataya. Na? So, mariredeem lang yung maniniwala tatanggap doon sa redemption. Yan. Next question. Okay, next question. Naniniwala ka ba na kagagawan ng Diyos ang ginawang kasalanan ni Adan at Eva? Kasi sabi mo kanina, bro, namimili ng ililigtas ng Panginoon. At kapag nakapag-desisyon na ang Panginoon kung sinong maliligtas at hindi na kayang baguhin ng tao sa kanilang freedom of choice yung desisyon ng Diyos. Hindi ang Diyos ang gumawa ng pagkakasala ni Adan at Eva. Yun po ay free will po nila. Again and again, kami pong compatibilist, hindi po namin tinatanggal ang free will. You have the free will, but according to your nature, doon lang po ang limitation mo. Okay? So doon lang po. Kung ikaw ay sinful din ang magagawa mo. Okay. Sabi mo, sinungaling ang magsasabi na wala siyang kasalanan. Totoo nga naman yun sa Bible, no? Ang magsabi na wala siyang kasalanan, sinungaling nga naman talaga. Inaamin mo ba, Brother Denmar, na sinungaling ka? Based sa sagot mo, pahayag mo. Sa debate ninyo, narinig ko lang yun, ha? Debate ninyo ni Brother Erwin. Ang sabi mo, no, sa sagot mo sa tanong ni Brother Erwin, hindi ka na ba nagkakasala ngayon? Lahat ba ng Seventh-day Adventist hindi na nagkakasala? Ang sagot mo, yes, lahat ng Seventh-day Adventist hindi na nagkakasala. Ako, hindi na nagkakasala, no? Natutupad ko ng perpekto ang kautusan ng Diyos sa tulong ni Kristo.
Oh, sabi mo, hindi ka na nagkakasala. Sinungaling ka. No. Bakit? Hindi ako nagkakasala sa tulong ni Kristo, sa ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ko, sa paningin ng Diyos, Brother Leonard, at hindi sa paningin mo at ni Erwin at ng lahat ng nanonood sa Russia TV ngayon. Next question. Yan ang sinasabi ko, Brother Denmar. Wala akong tinuturo na kaya nating tumigil sa paggawa ng kasalanan sa ating sariling kakayanan lamang. Ang tinuturo ko, kaya nating tumigil, sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos, tumigil sa lahat ng ating ginagawang kasalanan sa tulong ni Kristo. Di ba yun din ang pahayag mo? Yes. Pero kailangan ang tao. No? So kapag hindi ka na-justify, hindi mo pa magagawa yan. So kailangan ma-born again ka muna, ma-regenerate ka muna, magkaroon ka muna ng faith para yan magagawa mo. Because without faith, you cannot please God according to the Bible. Next question. So ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Yesus, hindi nila kayang gumawa ng tama? Di ba sabi mo kanina, hindi nila kayang gumawa ng mabuti? Yes, sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Next question. So lahat ng hindi na-justify ni Jesus, hindi nila kayang tumulong sa kapwa. Yes. What? Next. Okay, next question. Madali lang bang makapasok sa langit? Yes, madali lang. Madali lang. Magtiwala ka lang. Oh yes, magtiwala ka lang dun sa ginawa ni Kristo. And that's faith. Okay, sabi mo madali lang ha. Eto, nakalagay sa Matthew 7:13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way, because narrow is the gate and difficult. Ayun ang nakalagay, sabi ni Jesus, difficult. Sabi mo, madali. Pero sabi ni Jesus, difficult. Sino nagsasabi ng totoo? Sabi ni Jesus, difficult is the way which leads to life, and there are only few who find it. Sino nagsasabi ng totoo? Si Jesus nagsasabi niya, difficult. Ikaw ay nagsabi ng madali. Pareho. Difficult yun para sa mga nagpapatuloy sa kasalanan. No? Pero para dun sa mga tumanggap at nag-accept at may faith in Jesus Christ, no, yun po ay madali na. Kasi ang gagawin mo lang, tandaan natin, the only requirement, not keeping the commandments but have faith. No? You have to believe in Jesus Christ, John 3:16. Next question. Eh di malaking kasinungalingan talaga yung pahayag mo kanina. Ang sabi mo kanina, kahit nagpapatuloy ka pa sa kasalanan, ay madali lang maligtas. No? Ang sabi mo, mahirap maligtas kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan. Sabi mo kanina, kahit gumagawa ka ng kasalanan, ay madaling maligtas. Ano ba talaga? Hindi. Mahirap makapasok sa langit yung nagpapatuloy sa kasalanan. Yun na nga. Patayang saying, sagot ako. Patayang saying na yung papasok sa langit, no, o yung makakapasok sa langit until now kahit ako nakagagawa ng kasalanan, no, yun po yun. Kasi ang perfection doon po yung next question, habang namumuhay ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin? Yes. What? Brad? Bakit? Okay, wait lang, 20 seconds ako. Bakit? Kasi yung perfection po natin sa close of probation pa. So sa ngayon, ang gagawin natin, no, is to keep na hindi magkasala, no, sumunod, at yung ating maturity, to grow maturity until the close of probation. Sa close of probation, dun lang tayo magiging perfect and sinless. Next. What? Tapos na yung oras. Napakabilis naman. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal stage, second stage ng ating debate. At syempre, dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Syempre, nandyan lagi, Pastor Rayan Fuentes. Umalis ka na sa SDA Denmar Santiago, sabi. Shoutout din kay Mil Parts, Sotrap, Osas pala si Denmar. Shoutout din mga kapatid kay Gray Hansenberg. Pangit sabihin, Denmar, na di gawa or cooperate ng tao ang pagtanggap sa Diyos for justification in the way sila ang mas save. Shoutout din kay Luther Guerrero. Tama, kahit the way siya magtanong at magsagot, parang naha-high blood eh.
Shoutout din kay Luther. Yan ang tamang definition. Tama ka, Bro Denmar. Paano ka pa ililigtas? Hindi ka na nagkakasala kaya ka ililigtas kasi nagkakasala ka kaya nga naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan. At shoutout din kay Albert Hinkel. Sabi niya effectual calling. D.A. Corp, sabi niya dito sa ST July 18, 1878, Christ did not come to excuse sin nor to justify a sinner while he is continued to transgress that law for which the Son of God was to give his life to vindicate and exalt. Shoutout din. Wag mo na kayo mag-react, bro, ha? Shoutout din kay Miss White is a pure liar. Gray Azenberg, Mrs. White is a pure liar, Bro Denmark. Bro, out ka muna, Bro Denmark, kung mag ano ka, bro, nag-present, maliit siya abang nagbabasa ko, ha. Ayan, maliit siya. Out ka muna, baka mas madali. Shoutout din kay Sam Nazareth, hindi niya naintindihan ang tanong. At Pastor Rayan Puentes, ayan na naman ang what sa cross-examination. Shoutout din kay Pastor Ryan Martinez, out of context ng kanyang statement, hindi nga siya basis for doctrine but the Bible. Shoutout din mga kapatid kay Gray Hazenberg. Ayan. Karamihan ng offshoot magaling sa writing ni Miss White. Pastor Rayan, pakibasa ang fundamental belief number 24. At Pastor Ryan Martinez, dating Methodist si Ellen G. White, so kailangan unawain siya sa perspective na yan. Okay. Wait natin si Brother Denmar sa kanyang presentation. Sa final conclusion na ito mga kapatid, mauuna si Brother Denmar dito at mahuhuling magsalita si Brother Leonard. Mga kapatid, again sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ngayon ay satanic, ang doctrine na wala kang bahagi o kailangan gawin para makapasok sa langit. Ayan, so affirmative natin si Brother Leonard at negative naman si Brother Denmar. Ayan. Malaki na. Yun talaga, nakakatulong talaga yung pag-out, Brother Russia. Kaya nga, ngayon lang natin na-discover. Ngayon pa lang talaga na-discover. Naku po. Thank you, Lord. Praise God. Ayan. Wait lang, kapatid. Ha? Sige lang. Ayan. Okay. Wait lang, bro. I-fix ko muna yung screen natin, bro, ha? Para mas maganda. I-ano natin dito. Tapos dito. Okay, Brother Denmar, sa kanyang final conclusion. Your time start now. 5 minutes. Okay. Wala pong naitayo ang ating kapatid. Sorry kapatid, ha? Oo. Talaga may matatalong SDA at may mananalong SDA ngayon, no? Ganito po mga kapatid. Ang ating topic ay walang gagawin, no? Ang ating pagtutol, wala kang gagawin. Uulitin ko po ang sinabi ni Ellen White na hindi matututulan ng aking pinakamamahal na kapatid, no? At saka na kapatid, ha, ganun talaga. Sabi dito ni Ellen White sa kanyang sulat, ito ha, Faith and Works, page 26. No? Ano sabi? We can do nothing, absolutely nothing, to commend ourselves to divine favor. We must not trust at all to ourselves, nor to our good works, but when we as erring, sinful beings, we come to Christ, we may find rest in His love. God will accept everyone that comes to Him, no? Trusting fully to the merits of the crucified Savior. Wala pong gagawin. No, hindi po ako naniniwala na maliligtas tayo ng 10 utos. Wala pong Adventist na magsasabi na dahil sumusunod siya sa utos, no, ay siya'y maliligtas. Wala pong ganun. Ngayon, ang dala-dala po ni Leonard, mga kapatid, ay hindi po doktrinang Adventist. Kundi yan po ay doktrinang
Katoliko. Ano po ang sabi nung ating fundamental beliefs? Page 190. The prevalent view that by doing good works, a person could obtain the merit vital for salvation, that faith could not save, contradicted the New Testament teaching. The Catholic Church taught that the good works that were result of grace infused into sinners' heart were meritorious, which meant that they gave an individual a just claim to salvation. Mga kapatid, meron pa po akong patunay bilang ako po ay dating Roman Catholic, national head chairman ng debating team, no? Napatunay natin na talagang ang dala-dala ni kapatid na Leonard ay doktrina ng Catholic. No, taga nawala ako. Nawala yung aking screen, ha. Okay. So, according dito sa fundamental beliefs ng Roman Catholic, no, dito po sa page 219, ayan, talaga nang wala ng ating screen, hindi ko na makita. No? Dito po sa 219, mga kapatid, ang sabi dito, no, the subjective redemption. Ano daw yung subjective redemption? The subjective redemption, however, is not the work of God alone. So, hindi lang ang Diyos ang gagawa ng kaligtasan mo. By reason of the fact that God has endowed human nature with reason and free will, justification requires free cooperation of men. Mga kapatid, yan po ay doktrina ng Jesuita. Bakit naman po sinusundan natin yung doktrina ng Jesuita? No? Ayan, medyo nawala po yung aking screen at talaga nagba-blackout. Hinahanap ko po, no? Pero okay lang po. Okay, thank you, Bro Rasha. Okay, so ngayon, mga kapatid, patunayan natin, hindi po doktrina ng Adventist ang itinatayo ni kapatid Leonard, kundi doktrina ng Romano Katoliko base sa fundamentals of the Catholic dogma at ng fundamental beliefs ng Adventist. No? Ayan. Na ating binasa. Ngayon lamang. So, akin pong natutulan at napabagsak ang argumento ng aking kapatid. No? Kasamaang palad, mga kapatid, kayo po talaga, no? May matatalo, may mananalong Adventist, ang mahalaga, no? Ang nanalo ay ang ating Panginoong Diyos, no? So sa gabing ito, mga kapatid, ako po ay hindi po against kay Brother Leonard. Pero patuloy po kami na mag-aaral pa po, mga kapatid. Kaya kung mayroon mang... Okay, thank you, Brother Rasha. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. At set ko lang yung kanyang screen para medyo... Ayan. Wait lang, bro. Okay, mga kapatid. Set na natin ng maganda ang screen. Okay, Brother Leonard. Your time start now, bro. Okay, mga kapatid, punta po tayo sa Biblia kasi mas katiwa-tiwala yung Biblia, no po mga kapatid. Pero pupunta rin tayo kay Ellen G. White at sa 28 Fundamental Beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Mag-umpisa tayo sa Bible, mga kapatid. Ito po ay doktrina ng Biblia, mga kapatid. Lahat ng buong mundo na Kristiyano naniniwala sa Biblia. Ito po yung sinasabi ng Biblia. James 2:24. You see that a person is not considered righteous by what they do and not by faith alone. By what they do, sorry. You see that a person is considered righteous by what they do. Okay? By what they do. And not by faith alone. Not by faith alone. Pangalandaan kaya natin to. Not by faith alone. Not by faith alone. Nakalagay po yan sa Bible, mga kapatid, no? New International Version.
mga kapatid. No? Not by faith alone. Not by faith alone. Not by faith alone. No? You see that a person is considered righteous by what they do. By what they do. And not by faith alone. Mga kapatid, napakalinaw niyan. Malinaw pa sa sikat ng araw. James 2:20. But do you want to know, all of you who are foolish, lahat ng naniniwala sa doktrina na wala kang gagawin para makapasok sa langit, sabi diyan, foolish daw kayo. Ang sabi ng Bible. You, who foolish man, oh foolish man, that faith without works is dead. Patay na pananampalataya ang walang gawa, mga kapatid. James 2:20, faith without works is dead. Ano pang klaseng paliwanag kailangan dyan? Anong kailangan nating pananampalataya? Di alive. Dead nga patay Malamang alive kailangan natin. Paano natin gagawin? Pabaligtarin natin yung without. Kabaligtaran ng without ay with. Faith with works is alive. Yan ang pananampalatayang kailangan ng tao. Faith with works, mga kapatid. James 2:20, a genuine faith is in Jesus is faith with works, mga kapatid. James 2:20, 21 to 24. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? With his works, with his works, with his work, with his works. And by works, by works, by works, by works, by works. Faith was made perfect, 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 perfect. Mga kapatid, anong klaseng paliwanag pa kailangan diyan? No? Napakalinaw po yan, mga kapatid. Punta naman tayo sa 28 fundamental beliefs. Ang sabi diyan sa page 138, page 138, Seventh-day Adventist belief, we cannot be justified without our human effort. Ayan, nakalagay sa araw. The Apostle James warned about another incorrect understanding of justification by faith. That one can be justified by faith without manifesting corresponding works. He showed that genuine faith cannot exist without works. Without works, mga kapatid, no? Kapag walang works, ang ating pananampalataya, yan ay patay. Mga kapatid, hindi yan ang pananampalatayang Seventh-day Adventist. Kailangan natin ng divine help plus human effort, mga kapatid. Chapter 10, the experience of salvation, mga kapatid. Ang sabi dyan, led by the Holy Spirit. Ito yung divine help. We sense, hindi si Jesus we sense our need. Acknowledge our sinfulness. Repent tayo sa tulong ni Kristo. Repent our transgressions and exercise faith. Sino mag-exercise? Tayo sa tulong ni Kristo. Exercise faith in Jesus and Savior and Lord, substitute and example. Ayan pa. Sanctification through the Spirit. Ayan. We are given the power to live a holy life. Yan. Sa tulong ni Kristo, tayo ay magiging banal, mga kapatid. Ang sabi ba dito, gustong-gusto mo si Ellen G. White, mas magaling ako dyan. Ellen G. White, Letters and Manuscript, Volume 19. If you continue in sin, you never can enter the kingdom of God. Kaya kasinungalingan sinasabi ni Brother Deadmar na kapag ikaw kahit nagpapatuloy ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Kasinungalingan, satanic doctrine. Ito pa, in order to let Jesus into our hearts, we must stop sinning. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Ito pa, matindi. God works and man works. Ellen G. White yan, mga kapatid. Ellen G. White yan, The Acts of the Apostles, page 482. Ellen G. White, sabi niya, God works and man works, mga kapatid. Napakatindi yan. Cooperation ang kailangan, mga kapatid, para maligtas. Okay. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating debate between Brother Leonard and Brother Denmar Santiago, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time. Magpasalamat sa ating mga audience. At unahin natin si Brother Leonard. Bro, salamat po muna, bro. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sana maraming mga Seventh-day Adventist ang mag-review, mga kapatid, no? Etong debate na ito, napaka-importante ito, no? Kailangan i-laminate o ipa-dyaryo o ilagay sa buong mundo, no? I-broadcast sa buong mundo itong debate na ito. Kasi
napakatinding kasinungalingan, doktrina ni Satanas ang ating mga narinig sa kabilang panig, mga kapatid, no? Wala akong personal na atake kay Brother Derma, yung aking inaatake yung kanyang matinding satanic doctrine, mga kapatid, no? Sa maraming salamat po, no, sa lahat. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Derman. Maraming salamat, Brother Rasha, no? Sana sa ulitin, no? Magkaroon pa tayo ng ganitong debate. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. God bless sa ating lahat. Okay, Brother Leonard, syempre. At Brother Denmar, pasalamat ka din, bro. Ba ako? Yes, bro. Okay, yan. So, ayan, magandang gabi ulit sa ating lahat, mga kapatid. No, wala pong reform sa amin. Wala pong option. Pareho po kaming nagpapasakop sa General Conference. Ano? Ayan. So, mga kapatid, marami pong salamat. Unang-una sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, no, na iisang Diyos na tatlong persona, the three holiest beings, sabi ni Ellen White, no? So yun po, mga kapatid, no, pinapasalamatan din natin siyempre ang bumubuo sa ating grupo, Advent Biblical International Ministry, sa panguna ng aking mentor, Dr. Akim Lulog, at ni Brother Fernando Camacho Junior, na aking kakambal sa kapugian, pero mas pogi po ako. Ayan. At siyempre, pinasasalamatan din natin, mga kapatid, ang aking pinakaiibig at pinakamamahal. Yan ay talagang hindi ko inaaway yan, mga kapatid, at talaga lang paborito kong kausap, no? Coach Albert Hinkel ng Victory Church. Yan. Maraming salamat, Brother Albert Hinkel ng Demeters Convention, kay Brother Rasha, na may dala-dala ng Fundamentals of Catholic Dogma na Good Works for Salvation. Ayos! So, pinapalalaman si Brother Leonard. At syempre, peace tayo, Brother Leonard, no? So, tayong magkapatid. So, walang personalan. Hindi ko lang natin. Ayan. Pinapasalamatan for Bujorn, Pastor Bujorn Kapiendo, Brother Johnson Amican, Brother Richard Thompson, Brother Pastor Rendioma, sino po ba yung mga tumulong sa akin? Baka makalimutan ko, huwag kayo magtapwa. Yung mga pastors mo na tumulong sa akin, Pastor Joel Labonales, thank you so much. And yun po, maraming salamat. Kayo po iniwanan ko sa pagpalang kamay ng ating Panginoong Diyos, na kayo po ay patuloy na manampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya na si Jesus ay muling, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kaming dalawa ni kapatid Leonard at si Brother Rasha, lahat kayo mga kapatid, na maganda tayo dahil si Kristo ay malapit na dumating. God bless po sa ating lahat. Okay, mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng nanood, lahat ng nasa live nito, at syempre meron na ngang nagpo-post dito, nagko-comment na i-review ito at ipapadala ito sa mga group. Shoutout sa inyo, mga kapatid. Shoutout sa lahat ng nasa live, mga kapatid. Please follow me sa aking Facebook account dito, Rasha Vista, mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, mga kapatid, at napakaganda ng debate, I really enjoy this one. Lalong-lalo na kasama din natin syempre na nag-observe yung ating professor na si Brother Albert Hinkel ng Victory Church, at yung ating nandito din, I want to recognize Pastor Ryan Martinez ng College of Theology Adventist, mga kapatid. At shoutout din, mga kapatid, kay Pastor Rayan Fuentes na talagang nandyan lagi, Brother Erwin de la Cruz, at sa lahat ng mga naghahamon, mga kapatid, pwede nyo akong i-PM upang pwede may padala natin sa ating mga nasa speaker ngayon. So at yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.
Diyos, sila lamang ang maliligtas.